comes to Proverbs 16 verse 18. Using the King James Version, pride goes before destruction, and a haughty spirit before a fall. Sa kawikaan, ganito po ang pagkasabi, nauuna ang kayabangan bago sa kapahamakan, at ang pagmamataas na kalooban ay nauuna bago sa isang pagbagsak. Kadalasan, dignity is confused with pride. Pag sinabi natin dignity, ito yung pagbibigay natin ng kahalagaan sa sarili, pero ibang-iba sa kahambugan. Yan ang karamihang mga Kristiyano. Basis nila, mas matalino ako, mas marunong ako, mas maabilidad ako, mas anointed ako kaysa sayo. Mas banal ako kaysa sayo. Mag-ingat po tayo sa ganyan tukso. Pangalawa, yung tinatawag na humility is not self-deprecation. Ibig sabihin, pagpapakumbaba ay hindi pagpapawalang halaga sa sarili. Kasi may mga tao na ayaw bitawan ang pride, kaya yung humility sa kanila ay minamaliit ang sarili. Ang pinakamagandang example niyan ay makikita sa Philippians chapter 2, verse 6 to 7. I'm reading the New English Translation Bible. Verse 6, who though he existed in the form of God, did not disregard equality with God as something to be grasped. Verse 7, but emptied himself by taking on a form of a slave, by looking like other men, and by sharing the human nature. Sabi nga ho sa Tagalog, nabuhay siya sa anyong Diyos, ngunit hindi niya itinuring ang kanyang pagkakapantay sa Diyos bilang isang bagay na dapat niyang panghawakan. Sa halip, tinanggalan niya ng kapakanan ang kanyang sarili. Nag-anyo siya bilang isang tagapaglingkod. Nagpakita siyang kawangis ng tao. Nakita siya bilang anyong tao. So makita nyo si Jesus Christ, no? Kung hindi po anyong tao si Jesus Christ o ang ginamit ni Pablo, hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Kasi Diyos talaga siya, anyo siya ng Diyos. Hindi ho siya maipapako. At hindi natin kayang sumbatan na sasabihin natin, ikaw, hindi ka naman, hindi mo naman naranasan yung mga pagsubok namin Hindi natin pwede isumbat sa kanya yon. Kasi dahil mahal niya tayo, naipako siya sa krus, binayaran niya ang kanyang dugo, at siya'y nabuhay uli para sa atin, para patunayan na merong Diyos na buhay. At may Diyos din ang gumawa ng solusyon para sa ating problema. Kung tutusin nga, tayong lahat ay problema ng Diyos. Pero dahil kinuha niya yung anyo ng pagkatao, kaya naranasan niya yung sakit, karamdaman na siya ay ipinako sa krus. Kasi kung Diyos yun, hindi mamamatay yun. Yun na lang. So, intindihin natin ang ginawa na ibinigay niya, binuwis niya ang kanyang buhay. At tinanggap mo si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Ikaw ay sapat na. Kaya, pag-isipan ngayon, kung sasabihin mong Christian ka, pero pinangahawakan mo, ay ako, Reverend, ay ako, Bishop, ay ako, anong tawag dito? Father,
nako, hindi yan ang batayan ng Diyos. Ang batayan ng Diyos, kahit ako, pastor ako, pero hindi ako nagyayabang na pastor ako. Walang pwedeng magmalaki dahil lahat tayo ay niligtas lamang ni Jesus Christ. Bigyan mo ng halaga ang mga taong nagmamahal sa'yo. Huwag mong isnabin. Dahil balang araw, ma-realize mo rin, kailangan mo sila. May mga tao na good for nothing, good for something, whether for nothing. Bakit good for nothing? Pag walang kailangan sa'yo, good na siya, iwanan ka na niyan. Pag good for something, mabait lang pag may kailangan. Marami nagagalit pag binabanggit ko yan. Alam mo kung bakit? Kasi natatamaan. Pag may kailangan yan, importante ka. Papansinin niya yung mga post mo dahil may purpose siya. Pero pagka hindi ka na niya kailangan, babaliwalain ka lang yan. Hayaan mo lang sila. Just do your duty to God and to man. Bigay mo kay Cesar ang kay Cesar, sa Diyos, sa Diyos. Basta, pag binabaliwala ka, mahalin mo pa rin sila, pero huwag mong konsintihin. Kasi yung mga taong yun, self-centered, gusto lagi silang sinusuyo, dapat sa kanila lahat ng atensyon. Yan yung mga taong natatamaan yung pride nila. Minsan ayaw nila magpasapaw. Nako, sa tagal ko bilang Kristiyano, sa buhay na to, at my age, I am 64, kahit ba mas matanda pa ikaw sa akin o mas bata ka sa akin, nako, makikita mo talaga ang tao kung totoong Kristiyano.